Narito ang pangalan ng mga kilalang personalidad at pinaka-maimpluwensya na religious leaders sa ating bansa. Number 10. Apollo Quiboloy. Si Apollo Quiboloy ay pinanganak noong April 25, 1950. Itinatag niya ang Kingdom of Jesus Christ. Bunso siya sa anak nila Jose Quiboloy at Maria Carrion. Ang kanyang magulang ay parehong tubong Lubao, Pampanga. Ang kanyang asset at net worth ay nasa 50 million pesos. Kiniklaim ni Quiboloy na siya ay nagkatawang Kristo sa henerasyon na ito at ayon sa kanya, pagmamay-ari niya ang buong mundo. Ano kayo masasabi mo tungkol rito? Number 9. Bo Sanchez. Ang susunod na isa sa pinakamayamang pastor sa Pilipinas ay si Bo Sanchez. Siya ay pinanganak noong July 11, 1966 sa siyudad ng Caloocan. Siya ay isang Catholic lay preacher, negosyante, at nag-akda ng mga libro. Nagtatag siya ng religious community na may mahigit sa 35,000 members sa taong 2016 dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Siyang nagsulat ng maraming sikat na best-selling books. Number 8. Eddie Panlilio o kilala bilang si Among Ed. Ipinanganak noong December 6, 1953. Siya ay Filipino-Roman Catholic priest at naging governor ng Pampanga. Siya ay tinalagang governor noong May 2007 laban kay Mark Lapid. Siya ay Kapampangan na nanggaling sa Minalin, Pampanga. Pang-anim siyang anak nila Gervasio Conanan Panlilio at Catalina Tongol. Number 7. Arsenio Tan Ferriol. Si Arsenio Ferriol ang nagtatag ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch noong 1974. Ibinukod niya ang kanyang sarili sa Foursquare Church. Meron siyang sariling radio station at television network. Ang kanyang pinamumunuan ay umaabot na sa mahigit 60 countries worldwide. Number 6. Peter Tan Chi. Si Peter Tan Chi ay isang senior pastor at nagtatag ng CCF o Christ's Commission Fellowship. Ang kanyang congregation ay tinatag sa Pilipinas noong August 1984 na mayroong 60,000 members sa taong 2018. Ang CCF ay kilala bilang isa sa pinakamabilis na lumubong religious organization sa Pilipinas. Number 5. Aglipayan Supreme Bishop. Ang Aglipayan Church o kilala bilang Philippine Independent Church ay isa sa mga oldest religious organization sa Pilipinas. Itinatag ito ni Aglipay noong 1902. Nagtatag siya ng sarili niyang simbahan at pinangalanan niya ito sa kanyang pangalan na Aglipayan Church. Ang kanyang organisasyon ay naging tanyag sa Luzon at Visayan region na mayroong 6.8 million na miyembro nationwide sa taong 2018. Number 4. Mike Velarde. Si Mike Velarde ang nagtatag ng El Shaddai Religious Movement. Hiwalay na grupo ito sa Catholic Church. Subalit niyayakap pa rin niya ang mga turo sa simbahang Katoliko. Number 3. Eddie Villanueva. Si Eddie Villanueva ay pinanganak noong October 6, 1946 sa Bukawi, Bulacan. Itinatag niya ang Jesus is Lord Church. Sa kanyang murang edad, siya ay naging isang aktivista at komunista. Tumakbo siya sa pagkakandidato sa pagkapangulo sa taong 2004-2010 at tumakbo naman sa pagkasenator sa taong 2013. Siya ang standard bearer ng Bangong Pilipinas Party List. Meron siyang sariling radio at television channel. Number 2. Luis Antonio Tagle. Si Luis Tagle ang ika-32 Archbishop ng Catholic Church sa Pilipinas. Siya ay pinanganak noong June 21, 1957 at naging Archbishop noong December 2011 at Cardinal sa taong 2012. Siya ay nakapagtapos ng kolehiyo sa Ateneo de Manila.
Number 1, Eduardo Ediboy Manalo. Si Eduardo Manalo ay ikatlong successor ng Iglesia ni Cristo, ang pinaka-ma-influensyang religious personality sa Pilipinas. Kada electoral candidates ay gustong makuha ang kanyang endorso dahil na rin sa block voting doctrine ng kanilang simbahan. Magmula kay Felix Manalo, ang nagtatag ng INC sa Pilipinas, at pinasa ito sa kanyang anak na si Eranio Manalo, ang ama ni Eduardo Manalo. Ang asset at net worth ni Eduardo Manalo ay nasa around 1 billion pesos. Siya ang nagmamay-ari ng New Era College at Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan.